Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Kabanata 7 ng El Filibusterismo na ang pinamagatan Simeon. Unang-una ay tikilalanin muna natin ang ating mga tauhan. Siyempre, una si Simeon, isang mga alahas, misteryosang nakasalaming may kulay tuwing araw at gabi. Pangalawa, si Basilio, isang mag-aaral ng medisina na kasintahan ni Julie. Ang tagpuan naman ng kabanatang ito ay sa gubat ng mga Ibarra sa San Diego, partikular sa ilalim ng malaking balete kung saan nagkakalkal si Simeon. Mga mahahalagang pangyayari. Una, habang nagluluksa si Basilio sa puntod ng kanyang ina, nakita niya si Simeon na may hinuhukay sa gubat. So kaning part ni niadto man siya sa niadto man siya sa katong kuan sa iyang mama, Gikuan naman to nga ngit-ngit kaayo didto. So nagkuan man siya nang dili ni dayon niya nakita si Simeon ani nga part. Nakuha lang ni siya kay naday kanang light nga ni kuan sa iyang naong ba, nay light sa kilid niya. Muto iyang gitan-aw. So dili wa pa jud niya nakita nga si Simeon to. Ya nakitaan man niya nga murag nay gihukay ba, kanang gikalkal nya. Mao to iyang gihinay-hinay og duol nya mo to naninag na niya tungod sa katong light nga dala ni Simeon. Naninag niyang naong ni Simeon nya. Mo to na recognize niya si Simeon kay wala may kanang eyeglass ato si Simeon. Wala siya eyeglass niya. Mo to adto niya siya nga pwede ba daw niya tabangan si Simeon nya. Mao to na-recognize niya nga hala, mo man niya nitabang nako sa una sa paglubong sa akong mama. Nga mo man ni siya si Crisostomo Ibarra. So nailhan niya nga si Crisostomo Ibarra da ito. Nya mo to yang gidool. Nya na siya lumapit si Basilio kay Simeon upang mag-alok ng tulong at ipakilala ang pagkakakilanlan nito. So mauna to, hala, nailhan mo to. Ato nga part dito nagsimula ang kanilang pag-uusap. Dito nagsugod nilang pagstoryaanay na naabot sa pagkilala ni Basilio nga naabot katong pagkabalo ni Basilio nga ang tinuod nga pagkatawo ni Simeon nga siya si Crisostomo Ibarra. Unya, ibinunyag ni Simeon kay Basilio ang kanyang tunay na layunin na pabagsakin ang pamahalaan gamit ang sariling kasakiman ng mga makapangyarihan upang pukawin ang bayan sa paghihimagsik. So diri nga part like gipagawas ni Simeon ng iyang mga hinanakit sa kinabuhi nga kanang iya na jud daw kanang time kay iya na daw kanang pabagsakon ang kanang pamahalaan, kay gisakop man na sila. So dapat kanang kuan na jud niya nga iya nang pabagsakon ba niya gamit ang sariling kasakiman. So gamit niya ang kanang kuan, nasuod naman siya niya, ganan siya nga sa pagkabagsak nila mahitabo nila kung unsay ilang gibuhat sa nato sa una, gibuhat nila sa mga Pilipino sa una. So dapat mahitabo to nila mo tong kuan niya. Moto, sinubukan ni Simeon na kumbinsihin si Basilio na huwag sumama sa kilusan para sa Hispanisasyon at pantay na karapatan, at sa halip ay himukin itong magtuon sa pagpapalakas ng sariling wika at kultura para sa kalayaan ng bayan. So, manato, try ni kuan na si Simeon kay ang kuan man unta ato ni Simeon ang iyang tang way sa pagkuan kay iyang patyon tong mga tawo nga nagsakop sa ilang country, sa atong country niya. Moto, ato nga part kay di wala magiganahan si kuan, wala magiganahan ato si Basilio. So niya gi-try gid ni Simeon nga kanang ipakuan si Basilio niya kanang kuano niya ba kanang ipakampi niya si Basilio niya dili mo apil aning kilusan para sa Hispanisasyon. Ang Hispanisasyon kay kadto siyang word nga kanang murag mo kuan siya sa kultura ng mga Kastila ba kanang murag mo kanang murag dawaton nga nila ilang kanang kuanan ang Kastila, ang kanang ang mga lengguwahe ng Kastila ana mo na ilahang
ilahang nang praktisan ana daw nya. Mao to ang wakas. Bagamat hindi sumang-ayon si Basilio sa marahas, di ba marahas kadung kuan ana siya nga patyo niya, marahas na mga plano ni Simeon, ipinangako ni Simeon na handa siyang tulungan si Basilio anumang oras na magbago ang kanyang isip. Habang iniisip ni Simeon kung nagkamali siya sa pagtitiwala sa kanya. So, katuman to nga part nga kanang mana siya kuan nya, dili lagi mo kuan dili mo sana ay dili lagi mo kuan si Basilio sa way sa pag kuan sa mga Kastila ni Simeon. Di siya mosugot kay brutal ra jud kaayo ba nga patyo niya tong mga kuan ang mga Kastila. So mo to nga gi-promise gyapon ni Simeon nga kanang tabangan gyapon niya si Basilio anang time nga mo magbago ang kanang mabag-o ang huna-huna ni Basilio aron matabangan si Simeon mo to naghuna-huna si Simeon hala ana siya naghuna-huna siya hala sakto ba kaya ni nga kanang ako siyang gihatagan og kanang kuan sakto ba kaya ni nga hatagan ako siya og trust sakto ba ini nga nag-trust ko niya ana si Simeon mo na to ang wakas. So kanang akong ikuan ninyo ang mga word nga murag dili ninyo basin masabtan. So first balete, kuan ni siya, dako ni siya nga isang malaking puno. Sunod kalkal, ang kalkal is paghuhukay ng lupa. Naa sa book ang word nga eminensya negra nga kanang iyang describe si Simeon ba nga tumutukoy sa kanyang makapangyarihan ngunit lihim na pagkatao. Sunod, Hispanisasyon. So, kani nga word naman dyan ni katong ang gisulti ganiha. Ang Hispanisasyon is ang pagpapalilala o pagpapalaganap ng kulturang Kastila sa mga Pilipino. So, katong ang gingon ninyo nga mag-study ba sila sa katong kuan sa mga language, anak pagpapalaganap ng mga kultura. So, murag ilang ikuan ba, i-embrace ang kultura sa kanang Kastila. So, akong isulti ninyo ang mga aral na matutunan natin dito sa Kabanata 7. Una, nagtuturo ito ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa tunay na kalagayan ng lipunan at hindi basta sumusunod sa agos ng maling sistema o bulag na paniniwala. So, katong nga kuan nga, katong ni ana si Simeon nga ayaw dili dapat kanang dili sila mukuan katong sa Hispanisasyon. So gisulti diri nga ang kahalagahan sa pagkakaroon ng malalim na pag-unawa. So ang pagkaimportante sa kuan nimo sa pagsabot nimo kung unsa ni nahitabo sa imuhang lipunan sa imong kapaligiran ana nga dili ka dapat musunod ayon sa mga maling sistema kay dapat makabalo ka kung unsa jud sakto nga imuhang buhaton. So ikaduha, itinuturo rin ng kabanata ang halaga ng pagtangkilik at pagpapalaganap ng sariling wika at kultura. So naman dito word sa katong unang gi-discuss ni ma'am di ba nga katong nasyonalismo dapat jud nimo itangkilik ang mga example product diri sa Philippines dapat nimo ipagmalaki. So, katong pagpapalaganap ng sariling wika at kultura, syempre, so, kailangan jud nato kanang i-embrace jud atong language ba? Dapat, as Filipino, ay dapat kabaluta sa atong, syempre, language niya. Kabalo po ta sa atong kultura, nga, dapat dili na to pa kuanon ang lain nga kultura kay unsa man to ato agong gitraidor ang ato ang country of ingon ana nga atong punan og lahi nga kultura kay ni-embrace ta sa lain nga kultura. So mo to tanan. Thank you.